Yun, ako na mag-uumpisa. So, welcome sa aming unang episode ng podcast, which is TDD, The Daily Dive. Angas. Yan, kasama ko ang aking mga utol, mga aking mga tropa, Rael, Marjan. So, yan, may mga pag-uusapan lang tayo, tol. Tatawa-tawa tong isa. Parang mali ako ng kinuha. Parang may mongoloid. may matututunan ba kami sa'yo, tol? Hindi, yun. So, ayan, may pag-uusapan lang tayo about sa kamusta na ang buhay Kristiyanong lalaki na nagtatrabaho. Yan ang ating pag-uusapan. Kasi dati medyo tayo focus sa church. On fire. On fire. Ang daming oras. Ayan. Unahin na natin. Dapat ikaw mauna kasi ikaw nakaisip ng tanong. Ay, ganun. Hindi, ikaw na mauna. Kamusta na ang buhay niyo, asawa? So, Hindi, kamusta? Oo, di ba dati on fire ka, maglingkod, ganyan. Saks lang. Saks. Sabi ko na, wala tayong matututunan dito. Hindi, okay naman. Buhay-buhay, okay naman. Ano lang, go with the flow. Tapos, Sang flow yan. flow muna ng word. Flow G. Naging totoo na. Napunta ka doon sa flow ng Flow word. muna ng word. Pero, all goods naman. Nandiyan pa rin naman yung yung guidance. Nino. Ang ating mga tropa. Kasi yun yung una natin siguro magiging topic. Parang kamusta yung hindi mo naman nakakalimutan si Lord. Pero, aramdam mo na hindi ka nakamukha ng dati. Diba? Kagaya sa akin, kamukha nga nun na leader nga ako ng church. Tapos, alam mo yung nagkaroon ka ng yung time mo, kasi tumatanda ka na, yung time mo, nalilimit na. Kasi yung family mo, kailangan mo rin tulungan. Hindi ka kamukha nung kabataan. Todo. Daming free time. So, yun. Kaya ngayon parang bago to bago sa atin na tayo, na Kristiyano ka, pero hindi ka na ganun katotok sa church. Ikaw? Hindi ka na makita sa loob. Yun. Tsaka yun pa pala, kasi may part, kanyari, for sure sa atin may nakaka-relate sa atin na feeling nila, baka di na ako tanggap ng church kasi hindi na ako nakaka-attend ng church. Lalo na sa worker, yung mga nag-commit ng worker. So yun, ikaw, kamusta ka na, tol? Sa akin, syempre, Okay. sa atin, sa simbahan, syempre. Ako mismo ko yung patunay dyan na mahirap talaga siya. Especially, ngayon na tumatanda tayo, hindi lang siya about sa family About din siya sa magiging, kasi habang tumatanda tayo, naisip natin, paano yung magiging future ko, di ba? Kung halimbawa, nandun tayo sa part na magandang future natin kapag nasa Lord tayo. Diba? Pero dadating kasi sa point na kailangan mo rin kumilos. Alam mo yun, kuya, hindi rin kasi maganda na iaasa mo lahat yung future mo sa Lord na nasa loob ka ng simbahan. Ang hirap. Ang dami ko kasing nakilala even sa mga ilang years na nakalipas na sa paglilingkod ko. Ang dami ko nakilala ko yun na gano'n. Sa parang napako sila sa loob ng simbahan. Parang gano'n. Kasi iniisip nila Gets. parang iniisip kasi nila sa Lord kasi okay yung future. Ginawa ng magikero, no? Oo, parang gano'n. pag pumunta ako ng simbahan, lahat may babagsak na ulam. Lahat ng promise, di ba? Ganon. Minsan, Tatawa yung tropa natin, no? Tama, yung mindset ng iba. Di ba sabi nga, faith without action is dead? Di ba, tol? Ikaw, puro dead ka ba? Ay, puro faith ka ba?
Tama yan, realidad kasi. Realidad ng buhay talaga na need nating magtrabaho. Pero po, nandun pa rin naman yung part na maglilingkod pa rin. Oo, no? Need nga lang ng balance. Oo, tsaka hindi nawawala talaga yung ano eh, yung eagerness mo eh, yung love mo kay Lord di nawawala eh. Tsaka, isa pa sa natutunan ko, kuya. Akala kasi natin ang paglilingkod nasa loob lang ng simbahan. Tama. Diba? Tumpak. Diba? Baka may magsalita dyan na ano, hindi na kayo nakikita. Pero Ay, hindi ah. totoo yun sa Bible na wala na yung unang pag-ibig mo. Ay, Na unang pag-ibig Parang mo. kape natin. Oo. Totoo na nandun pa rin yung pagmamahal, pero nababawasan siya. In the long term, di ba? Pero nandun pa rin yung pagkakilala kayo. Doon ba rin, no? Pero yung pag-ibig na 100% nag-aalab ka, one thing for sure na wala yun. Hindi nakamuha talaga Hindi ng na una, katulad no? ng dati na bata ka pa. Yung oo kang maglingkod. Magpagamit sa Lord. Feeling ko nga din eh, yung ano, di ba parang nahahati siya. Pagka kabataan ka or KKB, KKBY, nandun yung part na todo ka maglingkod. Pag eto nang medyo nagkakaedad ka na, mga 30s, ganyan. Lumalabas na sa kalendaryo. Oo, kasi nandun na yung ano, yung bigat ng responsibilities. Iba-iba na eh. Parang personal mo, gusto mong magka-family. Tapos, after nyan, nakikita ko kasi sa mga men's and women's, on fire na ulit sila. Kasi natapos na nila yung, parang, ano na eh, may, nakapag-build na sila ng, Parang season din siya kayo. Parang part siya Nasa season ng journey mo. Oo, tama. I mean, hindi, parang yung iba kasi akala nila kapag hindi na gano'n na pagkikita sa loob ng simbahan, parang doon na nag-end yung paglilingkod nila nag-aalab. Which is, parang, ang dating ko yan sa sinabi mo, para siyang, part lang talaga siya ng journey mo. Oo. Tapos, after mong mag-build yung family, yung sarili, career, ganyan, then, tulad nga ng mga men's and women's natin sa simbahan, talagang bumabalik, no? Parang, totoo. Pabalik. Oo, kasi ngayon, on fire sila eh. Doon ko nakitaan eh. Kasi, They know, bro. parang stable na sila. And, tulad, mabalikan ko din yung kanina, parang nakakalungkot kasi yung part na na todo ka naglingkod sa simbahan. Tapos sa dulo, hindi mo nagawa yung part mo mismo na tulungan yung sarili mo. Kaya pagdating na merong ibang mga Christian na pagka tumanda, wala silang parang kawawang, ang isa sa pinangahawakan ko kasi pag Kristiyano ka talaga, may blessing para sa iyo. Naisip ko nga kanina kasi nga ayun, nakikita ko yung mga sa church, mga kananay, mga katatayan na naglilingkod sila. Sabi ko, ano kaya kung bumalik ako na ganong age na? Sabi ko, pero hindi, malapit. Matanda na. 2 na anak. Welcome back. Bihira ka, layo pa nun. Bata ka pa eh. Bata pa, pero reality. Hindi Oo. pwede yan. Tsaka pala sa mga nanonood dyan sa atin, hindi kami nagsasalita dito dahil perfecto kami. Alam namin. Kaya nga may time siguro pag napanood nyo to, pwede kayong mag-comment, mag-suggest, ganyan. Oo, i-comment nyo lang parang, kuya, may hindi ganun kaganda yung nyo. Wala kaming gina-justify. Kumbaga kwentuhan lang. Parang kaya rin namin nabuo to. Parang, paano ba? Kasi nandito kami sa sitwasyon na nasa loob pa rin kami ng church. Pero may mga priorities na rin. Ganyan. And ang dami kasi sa labas na hirap makapasok sa simbahan kasi parang na-judge sila. Parang ang tingin nila, pagka once na Kristiyano ka, kailangan fully committed ka. Parang araw-araw ka nandun. Tapos, oo. Parang ang nagiging pagka worker ka, kailangan araw-araw, ganyan. Which is ganun. Nasa sitwasyon tayo kasi na hindi natin kayang gawin yung part na yan. Kaya ngayon, pero for sure naman nararamdaman din natin na na gusto natin maglingkod pa rin. Di ba? Kasi naranasan na natin. Tapos, kamukha niyan, kung hindi tayo lumabas, hindi natin makikita na ang laki pala ng blessing ni Lord doon.
kunyari, hindi tayo nag-work, hindi tayo nag-business ng ganito, hindi natin grinab yung opportunity na yun. Parang, saan? Paano kang bibigyan ni Lord doon? Oo. Tsaka, naniniwala kasi ako na kunyari kasi ako dati parang naramdaman ko na na yung etong RDC, parang simula nung ganito, parang nalalayo na ako sa church. Tapos tinanong ko si Lord, parang, will mo ba to? Parang ganun yan. Pero habang tumatagal, naniniwala ako, and nararamdaman ko, will ni Lord na nagkaroon ng RDC. Kasi may times na tinuruan ka ni Lord, i-balance yung time mo. Di ba kasi tinudo mo nakita, nag-glorify mo si Lord. And yung prayer natin na matulungan din yung mga tao sa church, nakita nyo naman, and even yun sa ibang business, Paradigm, kay Dadaning, Creative, Creative. Commission on audit. Ano yun? Hindi. Tsaka kay Beyblade, kay Cloud, yung blissful, di ba? Ang dami. So, siya, binigyan tayo ng gift ng Lord. Share the blessing. Gift ng Lord. Kaya yun, sa mga Kristiyano dyan, nakamukha namin, working, hindi ganun yung time. Pwede kang mag-work, pero huwag mong kakalimutan pa rin na kahit Sunday, i-fully commit mo kay Lord. Ayun ang mahirap, yung hindi na talaga, yung totally, wala na yung tama to, no? Pag Sunday, nawawala. Ikaw? umatin ka pa rin. Wala na. Hindi yun, no? Hindi, importante yan Sunday. So, pero hindi naman natin ginajudge na yung, kunyari, kasi ikaw naranasan mo Ikaw naranasan mo na ba, Sunday? Na pinagpalit sa work? Hindi. Kasi, sa swimming lang. Hindi. Family gathering. Pero sa work ko yan, kung sasabihin natin na work, wala kasi akong nang pasok ng Sunday. Ayun, talongin natin si Utol. Noong una, may mga mga conviction. Nawala. Nagsunod-sunod na. Naalala niyo pa kuya yung nung time na nasermonan mo kaming dalawa. Kasi Sunday may pinuntahan mo yan. Nagpotobot tayo. Nagpotobot kami. Tapos pagdating na yak-yak na. Umiyak siya. Alam mo yun? Ay, oo, maganda din yung sinabi niya. Kasi minsan nasasanay tayo na, kunyari, ginawa mo yun na hindi ka umattend. Tapos, okay naman pala. Wala naman pala. Pero mo din yun? Yung mismo sa sarili mo. Kung ano yung stand mo. Pwede naman yun kasi ang ginagawa na ni Marjan. Kunyari, may shoot siya ng morning, attend siya ng hapon. Dati. Pero mahatid pa rin ako sa mundo. Ganun yung nangyayari. Mahatid pa rin. So, sa mga naghahanap kay Marjan, buhay na buhay pa siya. Bago nila mapanood to, umattend na ako oo nga. Attend na. Hindi mo na So, yan ba? May mga pa kayo? Nararamdaman niyo? Pero nakakamiss pa rin yung dating paglilingkod, no? Yung nakakamiss pa rin. Kasi, kalahati ng buhay mo, nilaan mo sa paglilingkod So, nakakamiss. Ilang taon na ako bago start maglingkod, parang 2021, 22. Start na ako maglingkod. So, nakakamiss yung ginagamit ka ng Lord Mighty. So, babalik at pa rin talaga sa unang pinagkatiwala sa iyo. Pero siguro kung hindi ko nagawang mag-ministry, baka siguro wala akong boldness na balikan kasi wala namang pinagkatiwala. Baka attend lang. Din talaga, may times lang talaga na minsan magkakaroon ka ng comfort sa labas. Diba? Masaya naman talaga sa labas Kunyari Kristiyano ka, lumabas ka parang anluwag. Kasi pag nag-church ka, lalo na pag worker ka, aminin na natin, yung time mo talaga, may tutok doon. Kunyari, Sunday, Saturday,
may times talaga na nakatutok ka. Discipline din. Oo, disiplina. So, yun, saludo talaga sa mga workers na ganun na nangyari. Oo. Ano. Mamaya na! Ikakat yan. Mamaya na, kuya! So, yun, ang ano natin. Ano yan? Saan ako? Papasok kasi aso namin. Nasika yun. About sa ano yan? Sa time, no? Time. So, yun, saludo nga pala sa mga naglilingkod. Ganyan. Tapos yun, hindi din namin ginawa to para mag-encourage na ano. Okay pala na ano Kristyano ka lang, tapos di ka ano Gusto namin, worker pa rin kami. Oo, nandun pa rin yung puso namin. Ganyan. Pero, mas lumawak lang. Kasi, kunyari, nag-work ka, kailangan mo maging light and soul sa work mo Sa, ganyan sige. May napanood nga ako Hmm. Actually, parang na-hit din yung Ego? puso kay Mabs. Ay, oo. Grabe yung fire niya. Woo!